Yeah, let us pray. Lord, maraming salamat sa gabing ito na naman, Lord, na maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa systematic theology na napakatagal, Lord, na nating gatong lesson namin ito. But we thank you, Lord, for na nakumpleto namin yung Old Testament survey. Bless mo, Lord, ang lesson namin nang makilala ka namin, Lord, ng mas malaliman sa pamamagitan ng mga lesson na ito. Maraming salamat. Tuminiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naawa ako kay Sister Rod. Amen. Nasamid ako sa tinapay na kinakain. Okay. Yung pag-aaralan natin ngayon is itong Doctrine of Angels, Angelology. Upload ka. Ayun. Angelology. Pag-aaral tungkol sa mga angel. So, may mga nakakita na ba sa inyo ng angel? Sa panaginip. Si Brother Will ata ang daming tinatawag na angel. Naka-record ka ba, Pastor? Nakita ko lang sa angel yung kamay na puti, na mahaba. Angel sa buto. Ay, daliri pala, hindi kamay, daliri. ang nakita mo atang angel, Brother Will, yung kwan? Yung Angel Locsin? Hindi. Yung may kinakalaban na demonyo. May hawak na espada. Wow. Anyway, pag-aaralan natin itong Engine siguro. Engine. Engine nga anti-gin ngay. Inebraga San Miguel. Ang pangutatan ko pinakita dito. Okay, patron saint ni Brother Will, San Gabriel. Okay, angelology. Sa systematic theology, pag pinag-aaralan natin ito, kasi ang tinapos natin nung una yung Doctrine of God, ang tawag natin doon theology proper. Sa pag-aaral kasi natin ng theology, na balabalang kasi yan sa buong 3-year course dito sa Bible School, hinati natin yan ng apat na breakdown ng systematic theology. Pag sinabi nating systematic theology kasi, these are views, these are theologies na we try to understand it in a cohesive, yung madaling maintindihan. Kaya tinawag na systematic, we put a system in understanding these topics. Kasi ang ating libro ay binubuo ng napakaraming libro. At mula sa iba't ibang author, parang we are trying to assemble different views or different revelations at ina-assemble natin ang iba't ibang pananaw na nabuo sa revelation ng Panginoon from the book of Genesis up to Revelation. That's approximately 1,500 years of revelation. And we make sense. We try to make sense on those revelation and then ina-arrange natin sa systematic way para pag ituturo, systematic siya, madaling unawain. So sa ating Christian belief, basically may 10 there are 10 pangunahing theologies. So 10 yan na breakdown. Kaya sa Bible School, sa curriculum natin dito, may systematic theology 1, systematic theology 2, systematic theology 3, and systematic theology 4. So ito yung breakdown ng mga theologies na pag-aaralan dito sa 4 na systematic theology na ito. Yung systematic theology 1, itong pinag-aaralan natin ngayon, yung theology proper at angelology. Pag sinabing theology proper, the study of God. Actually, yung pinag-aralan natin dito sa manual natin, pinaghalo na natin yung tatlong persona ng God. At itong theology proper dito sana dito sa part na ito, theology proper dito is
paterology. Paterology ang tawag nila doon, the study of the God the Father. But pinagsama na natin and we try to understand God sa revelation sa scripture in a systematic manner. So kaya yung pinag-aralan natin nung last time, yung matagal na natinggang klase natin, napag-aralan natin na napaka-komplikado ng Trinity. Napakahirap unawain, napakahirap intindihin. Pero anong magagawa natin? The Lord revealed Himself in that manner. And doon natin magagrasp na talagang mahirap intindihin ng Diyos. Very limited ang ating mga views and our understanding. Pero pagdating ng panahon, makakaharap natin siya ng face-to-face. And ibabato natin lahat ng question doon. Paano yung 3-in-1? So very, kahit ang daming sinusubukan nating pagpapaliwanag, hindi pa rin maarok ng ating kaisipan. So, yun yung natalakay natin nung una. And then, papasok tayo sa topic ng angelology para matapos na natin itong systematic theology 1. The study of angels. Pag-aaralan natin itong mga angel na ito. So, sa systematic theology, pag-aaralan natin ito, systematic theology, 3 topics, pero hindi naman masyadong malawak kasi ito. Anthropology, the study of man. Hamartiology, the study of sin. Soteriology, the study of salvation. So, daming mga iba't ibang views yan. Pero pag-aaralan natin yung scriptural, we try to make sense out of the scripture. Kasi ang daming debates dito. And lahat ng nagdidebat-debate, nanggagaling lahat sa scripture. Kaya sa akin nga, hindi ko sinasaraduhan ang pintuan kahit sa iba't ibang view. Kasi we are all trying to make sense out of the scripture. So, ayan. And then sa systematic theology 3, pneumatology. Basically, pinag-aralan na natin ang may pahapyaw tayo dito sa theology proper. Dinalakay natin saglit ang Holy Spirit. But itong systematic theology is specifically focused sa pneumatology, the study of the Holy Spirit. Because ito ang Holy Spirit, it's His dispensation now, and siya ang governor of the church. Siya yung kinakasabay natin, kinakatrabaho natin, and we try to understand kasi in the Old Testament nababanggit na siya pero laging behind the scene, parang mahiyain. Laging behind the scene and even in our dispensation ngayon, sa panahon natin ngayon, the dispensation of the Holy Spirit, sabi nila, panahon ng church, he always worked behind. He points out to the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ points out to the Father. So, we are trying to make sense regarding itong Holy Spirit na nakakahalubilo natin. Sa pamamagitan niya, nararanasan natin ng Diyos. Sa pamamagitan niya, na-experience natin ang maraming bagay-bagay tungkol sa Diyos. And then systematic theology 4, specifically for the end times. Ang tawag dito is eschatology. So, study of end times, pag mapapasok lahat yan, mahalo-halo na yung views ng Bible, ano ba yung end time program of God na hinay-hinay niyang nire-reveal mula pa sa Genesis, lumiliwanag, binigay na kay Daniel yung iba, naibigay kay Jacob, kay Abraham, yung mga perspective na magpapatayo siya ng bansa, mga ganon, hanggang sa last days. So parang ganon. Ang program ng Panginoon ay iisa-isa. Dahan-dahan na i-reveal yan. So yan yung basically ito ang pag-aaralan. So sa theology, 4 na systematic theology sa curriculum natin sa Bible School. Now, 10 ang major theology ng Christian faith. May 10 na basic dyan. So makikita nyo may mga wala doon sa systematic theology kasi may mga specific na subject na binuo yung mga bumuo ng curriculum natin para dito. So paterology, the study of the Father, God the Father. Christology, the study of Jesus Christ. May specific kasi na subject tayo sa Bible School na the life and ministry of Christ.
Pero specific na naman yung Christ is in his role as the Christ. So parang yung buhay niya nung nandito siya sa lupa. So hapyaw pa rin yung pinag-aralan natin dito sa theology proper regarding Jesus Christ. And then dito sa pangatlong breakdown is pneumatology, the Holy Spirit. Ito yung sinasabi natin nandito sa Systematic Theology 3. And then angelology, angel. So pag-aaral tungkol sa mga angels. And then anthropology about man, about sin, about salvation, about the church. So itong church, may specific subject natin dyan, the history of the church. Pag-aaralan natin yung pagsisimulan niya, yung evolution niya, hanggang sa umabot sa atin. And then bibliology, may specific subject tayo rito regarding the study of the Bible, our doctrine about the Bible. What do we believe about the Bible? How did the Bible came to us? So nandun lahat. And then of course ito. So yung makikita yung wala dito, yung mga wala dito sa Systematic Theology 1 to 4, may mga specific na subject na lalagyan niya doon sa curriculum natin. So basically pag kinuha mo yung 3-year course ng pastoral ministry, dadaanan mo lahat ito. Okay? So ayan, binigyan ko lang kayo ng overview regarding sa Systematic Theology. Now, pupunta tayo sa angelology, pag-aaral tungkol sa angels. So, may tanong tayo dito. Bakit halumaling? Yeah. Sa Tagalog. Nahuhumaling. Ayun, yung ba? Nahuhumaling. Fascinated ang mundo tungkol sa angels. Kasi pag pupunta ka sa mga bookstores, you see so many books about angels. Pag pupunta ka sa mga sinihan, ang daming mga movies natin regarding angels and demons, ganon. Napakaraming pelikula dyan regarding sa angels. And daming nasusulat, mga kwentong barbero. Sa punta ka sa YouTube, i-search mo ang angel, napakarami dyan. So, bakit kaya nahuhumaling ang mga tao regarding sa angels? Any idea? Bakit kaya na-attract ang mga tao pag pinag-uusapan ng mga anghel? May maraming Christian books na nasusulat rin regarding angels. And then, may napanood nga akong YouTube interview rin nila about sa demons, and nakaproduce ata ng isang libro regarding sa mga interviews nila sa demons. So kung titingnan natin ito, ang mundo kasi natin may shift na nangyari. May shift na nangyari dito sa mundo natin. Noong 1800s hanggang 1900s, and even earlier, ang mundo nakatuon sila sa mysticism. Yung mga about misteryo, mga bagay-bagay ng misteryo. And parang ganun, nahuhumaling tayo sa mga hindi naiintindihang bagay. So, yun yung mga trend nung panahon na yon. At pumasok nung 1800s earlier, pagpalo ng 1800s, dito yung pumasok na yung Age of Reason, sabi nila. Pag hindi mo na ipapaliwanag, most likely katang-isip lang yan. Walang katotohanan yan. Parang pumasok itong ganitong thinking sa mundo natin. So, paano mo ipapaliwanag ang angels? Hindi mo naman nakikita. So parang ganun. It might be katang isip lang. Yan yung pumasok nila na pag hindi siya rational, dinidismiss ng tao, yan yung pumapasok. Now, ang problema, nanaig ito hanggang 1900s na view, pero kahit pumasok ang sangkatauhan sa Age of Reason, there is always that emptiness in the minds of sa puso ng tao
May emptiness, maraming hindi na ipapaliwanag, maraming misteryo na nakikita, and then ganun pa rin. Ganun pa rin yung so nagka-curious, umabot tayo sa punto na nagka-curious na naman ang tao doon sa mga mysterious things. At ang problem ngayon, kahit even in the US, sa US nagiging kanyang yoga, may export ng East yung mga pananaw niya kahit Eastern religions na mamayagpag ngayon sa US, US, Europe, kwan niya mga yan mga areas diyan na mayagpag ang rationalism. So diyan na naigrin yung atheism, mga ganon, yung mga about reason pag hindi nila na may paliwanag, dinidismiss. Pero umaangat itong mga ganito, mysticism na naman diyan sa mga area. So I think sa tao, in the emptiness of the heart, they try to seek and reach out to the unknown ulit in order to fill the void. Yun siguro yung kwan nila. Now, kaya mga ganito, kahit, ewan ko ba, Western, napaka-kwan ng mga to Science tong mga to. Pero ang dami nilang mga libro regarding angels and demons. Ewan ko kung pinagkakapirahan lang. Parang ang dami nilang pinoproduce na mga libro regarding sa ang problem rin sa ating is tayo sana nagsusulat ng mga ganyan, tayo naman nagsusubscribe sa kanila. So, yan. So, dito tayo papasok. Bakit pag-aaralan natin ang tungkol sa mga angels? So, ayan, bakit pag-aaralan natin ang tungkol sa mga nilalang na ito? So, meron akong punto rito. Una, to know God deeper. Kasi itong pag-aaral tungkol sa mga angels, pinapalawak niya yung pagkaunawa natin tungkol sa Diyos. Kung ano yung ginagawa ng Diyos at kung paano siya kumikilos dito sa sangnilikha. So, yun yung unang one. Kung pag-aaralan kasi natin itong about angels, sa Biblia naman walang direktang katuruan tungkol sa angels. Ang pag binabasa mo, puro sidetrack lang. Lagi silang nababanggit, pero hindi sila pinag-uusapan. Yun yung mapapansin mo sa Bible. Hindi sila pinapaliwanag, pero nandun sila. Nakakalat sila doon sa buong scriptures natin. So, yan yung kwan. At kung may tinutukoy tungkol sa isang angel, parang extra lang siya lagi sa kwento. Yun yung nangyayari. Pero very busy sila sa lahat ng ginagawa ng Panginoon dito sa mundo. So pangalawang reason kung bakit pag-aaralan natin tong angelology, yung nabanggit natin kanina dito sa fascination dito sa mundo regarding angels. Ang problem ngayon, ang daming definitions and descriptions regarding angels, ang daming kwento regarding angels, at kumakalat itong mga kwento na ito, and these are not biblical. So, kaya kahit Kristiyano, napapasukan ng mga different views regarding angel. And sa atin sana, we define our beliefs, we define our perspectives, our worldviews based on the revelations na naibigay sa 66 books na to. Kasi doon yung revelation na pinagbabasihan natin ng pananampalataya natin. Kaya ang isang reason, bukod sa kilalanin natin, mas makilala natin ang Panginoon ng mas malaliman, ay para masumratay dati deception of non-biblical narratives regarding angels. So, binabaliktad nila ngayon For example, even itong New World Order regarding tong Mason yung logos nila. They are coming out na
ine-expose na nila kung sino sila. Maraming movies na nakikreate na ipinapakilala na nila. Dati mysticism lahat ito eh. Pero pinapakilala na nila yung mga views nila. Parang they are intentional na in holding the world. And yung evil, nagiging good na eh. Pag napanood nyo yung si Gru, yung Minions, kasi parang they start to nililito na nila yung mundo. Na yung evil, it is good. And then, evil genius kasi si Gru. And then meron din, tinatarget nila na dini-indoctrinate na itong mga bata natin. Pangbata itong mga to eh. And kahit tayong mga matatanda, nahuhumaling tayo sa mga movies na yan. Ano pa yung movie na kuan, yung superhero siya na yung malaki ang ulo, alien siya. Kalimutan ko yung title noon na parang siya yung naging hero. Yung napagod kasi yung superhero nila, nagtago. Siya yung napuwersang maging hero. So these are narratives na binabaliktad nila ang mga narratives dito sa mundo. And then we need to stick to the scriptures regarding dito. Now, sa pag-aaral sa biblical narratives naman, kung pag-aaralan natin itong regarding angels, napakalaki yung mga hamon dito na kakaharapin natin because we are trying to make sense. Paano ba nating aayusin yung perspective natin regarding angels? Paano nating magagawang systematic yung view natin? So ito yung challenge sa angelology. Mahalaga din ito kasi nandito na sa Bible, nakakalat lahat yung kwento tungkol sa kanila. So, yun lang, yung nabanggit ko kanina, kahit napakarami ang pagkabanggit sa kanila sa Bible, walang malinaw na description sa kanila. We try to make sense. Parang nag-a-assemble tayo ng jigsaw dito. So, ayan, nakahalo sila lagi sa mga ibang subjects, ibang topics sa Bible. Parang extra sila lagi. So ito yung isang challenge natin regarding sa pag-aaral ng view regarding angels. Okay, so ayan, parang bilis natin. Naka-slide 6 na ako. Ayan, bawat pagsangguni sa mga angels, bawat mabanggit sila, nakahalo sila or hindi sila yung tinutumbok ng kwento. So, hindi sila yung pinag-uusapan, hindi sila yung topic or focus ng kwento lagi. So, hindi nakatutok. Pag nagbabanggit ng topic ang Bible, iba yung dinidiinan niya, iba yung spotlight. So, ayan. Sabi dito, when they are mentioned, it's always in order to inform us further about God. Ang Diyos lagi ang pinag-uusapan. Extra lang sila. Anong ginagawa niya and paano niya ginagawa ito. So, since details about angels are not significant for that purpose, so karaniwan, tinatanggal natin. Kailan ba kayo kuwan? Kailan ba kayo nakarinig ng mga sermon tungkol sa mga angels sa church? Bibihira yan. Bibihira. Ino-omit ng mga theologians, ino-omit ng mga pastor ang role ng angels dito sa, of course, hindi ko sinasabing gumawa tayo ng sermon regarding angels. Kasi hindi naman sila yung focus talaga ng kwento. Ang focus ay ang Diyos. Pero sa kapag pinag-aralan natin itong angel, may tatlong bagay na didiinan natin, mahahalagang elemento na isaalang-alang natin regarding sa mga angels. Okay, pag-aaralan natin ang mga angels dahil kabahagi sila sa scripture. Sabi dito, yung survey nila dito sa scripture, doon sa New American Standard Version na Bible, itong mga nilalang na mga to, 103 times na nabanggit sa Old Testament. So, and then in the New Testament, 93 times
93 times rin na natukoy sila sa New Testament. So basically, in overall, 196 times sila na nabanggit sa entire Bible. So, kabahagi kasi siya. Kabahagi siya ng scripture. Kaya kailangan nating unawain rin ito para maintindihan natin yung roles nila. And then at the same time, sa pamamagitan nila, mas maunawaan natin ang lumalang sa kanila. So, bakit niya na nilalang tong mga angel? Bakit meron sila? So, basically, ang Diyos pa rin ang tinutukoy natin dito. Okay? Maraming references sa entire Bible. Makikita sa 34 books mula, kasi sa Bible, pinagdidebatihan nila kung anong mas naunang libro. Kung yung Book of Job ba or yung Book of Genesis. May argument kasi na mas naunang nasulat yung Book of Job kaysa yung Book of Genesis. So basically from the earliest books, nababanggit na yan. Nababanggit na ang mga angels. Hanggang sa Book of Revelation. Ang daming hindi mawawala yan. So beginning to end, nakabahagi, nakakalat yan. So, napakahalaga nila sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa mundo. And pangatlo, napakarami rin ang pagbanggit ni Jesus Christ himself regarding sa mga angels. So, and si Jesus mismo nabanggit na siya ang creator ng mga nilalang na ito. Kasi si Paul, kinote ni Paul ito. Sabi ni Paul, itong description ni Paul na ito kay Jesus Christ in his attempt to theologize or describe or expound who the Lord Jesus Christ is. Kasi ang alam lang natin, yung karpintero, anak ng karpintero na taga Nazaret. So, taga Barangay Nazaret. Yun lang yung alam natin. And Paul is expounding na. Sabi ni Paul kay Jesus Christ, for by Him, all things were created, both in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Itong mga pagbanggit na ito, yung thrones, dominions, rulers, and authorities, nahahalo dyan yung mga angels. Nahahalo sila. Kasi bago pa man tayo nilalang, yan yung mga nakapwesto sa lahat ng pamamahala ng Diyos. All things have been created by Him and for Him. So, based sa scripture na ito, makikita natin na nilalang ang mga to kasi lahat ng nilalang daw, para rin sa Kanya. Para rin sa Panginoon. So they were created to serve Him. They were created for Him. So yun yung description ni Paul dito. Okay? So yan yung sa alang-alang natin pag tinutukoy natin ang angel kasi usually dinidismiss natin ito. Now, may mga kwento ang hirap kasi na mag-base ka, gagawa ka ng theology out of the kwento. Mahirap na gumawa tayo ng theology based sa ating experience. Kasi pwedeng magkakaiba tayo ng experience. Kaya kaming mga Bible teachers, we always bring back yung argument in the scripture. Anong sinasabi ng scripture? Kasi ito yung minsan ginagawa nating theology yung experience natin. Kaya ang basic na explanation diyan, kung may experience ka sa buhay na hindi mo mahanap sa scripture, keep it for yourself. It may be intended for you alone. Pero yung experience mo maliwanag siya na consistent sa mga teaching ng scripture, nangyayari noon, nangyayari sa mga tao noon, and then nakikita mo, and you may use your experiences in teaching the theologies na tinuturo ng Biblia. So, ayan. Kaya minsan nalilito tayo sa pag-theologize. In making systematic theology, dapat pupunta tayo sa biblical basis.
Kasi napaghahalo minsan yung napaghahalo minsan yung reason natin, yung experiences natin, na yun yung nangingibabaw na basihan ng theology natin. It should be always the revelation given in the scripture. Okay? So, ayan. Anong objective natin sa pag-aaral ng angelology? Ito yung pinaka-objective natin. In defining kung ano tong mga nilalang na ito, in understanding who they are, ang objective natin is to make the Bible as our authority sa pag-unawa sa kanila. Kaysa sa mga speculation, mga karanasan, anumang logical na pananaw ng mga tao, hindi yun yung pagbasihan natin. Kundi yung nire-reveal, makikita natin na mga pagkabanggit sa scripture. Okay? Of course, sa scripture, experiences rin ng mga tao yan. Ano, nakita ni Jacob, nakita ni Abraham, nakita ni Peter, binuksan yung pintuan ng kulungan niya. Experience rin nila yung mga yan. Pero ang kaibahan kasi, dito sa scriptures, these are inspired revelation na nagbibigay ng hindi natin pwedeng sa pag-theologize, hindi natin pwedeng idagdag yung experience, lalo na pag hindi siya humahanay sa mga experiences na na-record sa Biblia. Kaya sabi ko nga, kapag yung experience mo hindi mo mahanap ang parallel niya sa scripture, keep it for yourself. So, yun. In the sa MCWC, sa Lamon, there were times na nagsisiris si Pastor Benny ng sermon niya regarding angels, and may mga nagkikwento na habang nagpipreach raw si Pastor Benny, may nakatayong malaking angel dun sa likod niya. So, anong gagawin natin doon? Magtitirik tayo ng kandila doon sa stage. So, parang I don't know, nagkaroon siya ng vision regarding that, and of course, maybe that is God's way of supporting the exposition of His Word regarding the reality. Kasi yung tinuturo ni Pastor Benny dito noon regarding sa the role of angels, that they are our aids. They are there to help us in our needs, in our sa mga kahirapan natin, sa mga agipitan natin. Hindi lang na tayo aware, but they were deployed to be there. So ayun, maybe the Lord is supporting that exposition of the word para sa mga tao na nandun. But of course, we do not base those experiences confirm what is in the scripture. Pero marami kasi, yung sabi ko nga, marami na ang kwento regarding angels na hindi mo makahanap ang parallel niya sa scripture. So, ayan. So, sa paggawa ng theology, sa pag-unawa ng mga katuruan ng Biblia, make sure that it is always backed by scripture. It is always in the scripture. So yun yung kan natin. Hindi tayo mag-theologize based sa karanasan natin, pakiramdam natin, feeling natin ganito, feeling natin ganon. Wag ganon. We always base it from the revelation of the scripture. Okay? May tanong doon? Mag-raise lang kayo ng kamay regarding kung may kayo sa natatalakay. Anyway, hindi tayo magtatagal ngayon kasi mag-i-introduction lang tayo sa angelology. Ito na naman tayo. Sasabihin kong hindi tayo magtatagal, baka abot na naman na. Okay, punta tayo sa simple definition. Ano tong mga angels? So ito, ma-extract natin sa perspective na ito, i-generalize natin sa scripture. Angels are spiritual beings created by God. Of course, nabasa natin yung scripture kanina. Created by God through Jesus Christ to serve Him. So, though created higher than man. So, kasi mas angat talaga ang angel
ewan ko yung capability nila, more powerful sila, mga ganon. Sinasabi ko nga sa kwan, sinasabi ko sa kwan na, ang meron lang tayo kasi, that the Lord created us in His image and in His likeness. But I don't know kung si Adam, noong hindi pa siya fallen, wala pa siya sa fallen state, hindi ko alam kung mas matindi siya kaysa sa mga angels. Kasi he is a copy of God. So, hindi ko alam. We are the corrupted version of that creation. Pero thinking about these things, kung ibabatay natin sa description ng angels, makikita nating itsura or kakayahan ng mga angels at yung kakayahan ng mga tao na sa pagdaloy ng panahon sa scripture, makikita natin na they are superior than us. Strength, capability, matitindi sila. Yung sabi ko nga, wala tayong pahiwating. Hindi natin nahiwatigan, walang revelation sa tunay na kakayahan ni Adan rin noong bago siya magkasala. Napakasimple ng revelation na binigay sa atin doon. Pero makikita natin yan pag na-restore na tayo. Pag 100% restored na tayo. May mga pahiwatig naman si Jesus Si Jesus, pagka-resurrect niya, kayang lumusot ni Jesus ng kwan. Pader. Kaya niya, nandun siya doon sa Emmaus. Tapos, ilang saglit lang, nandun na siya doon sa Jerusalem. So, may mga pahiwatig na mga kakayahan ng glorified Jesus because we will be glorified. So, yun yung speculation ng mga theologian na kung anong nakita mo sa nag-resurrect na Jesus, that it's possible raw na ganun yung maglo-glorify na katawan natin. So, for example, naisip mo na makapag-restaurant nga doon sa Hong Kong. You can be there. Hindi ka kailangan sumakay ng eroplano because Jesus Christ, nakikita rin natin na we can still enjoy food because the resurrected Jesus ate food. So, parang gano'n. So, speculation. Pero titingnan natin na yung pagkakwento ng sino tong mga tao dito sa scripture at sino tong mga angels, makikita natin na created sila na matindi. Okay, some of the angels, the good angels, nanatili silang obedient sa lumalang sa kanila at ginagawa nila itong kalooban niya. So makikita natin na may isang grupo ng mga angel, nahati yan. 1/3, nagwelga sila, nagrebelde sila. They went against yung creator nila. So 2/3, nandun sa camp of God. So makikita natin na may good angels na at may bad angels na. Fallen angels, sabi nila. So minsan ito, yung mga magsing irog, gustong-gusto nilang tinatawag yung irog nila na may angel. Mag-ingat ka dyan, dalawang klase ng angel. Baka ewan ko yung depiction. Kasi pag dinidescribe natin itong mga fallen angels, ang papangit nila. May sungay, may buntot. Parang ang pangit ng description. But these are angels. I think in the theology, and they are trying to express theology in arts, dinodrawing nila, kasi arts yan, dinodrawing nila, siguro ang dinidescribe nila yung pag-uugali ng mga rebuilding ito. Because in their rebellion, sumama sila ng sumama. And ang dinidescribe siguro sa pagka-drawing sa kanila is yung ugali nila. May buntot, may sungay, yung dila parang dilang ahas, parang ganun. But these are angels.
So I think that is not a accurate perception regarding demons. Kasi ang demons, angels yung mga yan. Nagrebelde lang sila. So, kaya yung mga nag-recreate sa isip mo na mga itsura ng mga nakakatakot, katang isip lang yan. I think ang mga angels, sabagay, may mga dinescribe naman sa scripture na nakakatakot rin. Basahin niyo yung sinulat ni Ezekiel ba? Ezekiel, yung may angel na sinasabi niya na puno yung katawan niya ng mata. Pambihirang description ng angel yan. So, ang alam lang kasi natin na angel, yung nababanggit. Pupunta tayo later doon, yung mga descriptions ng angels sa scripture. Pero pag-aaral natin later. But, isa sa alang natin dito na nahati na sa dalawa yung grupo ng angels. May mga mabubuti, ito yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. At may mga masasama, ito yung mga nagrebelde sa kwan. At nawala nila yung katayuan nila bilang set apart for the Lord. So, pinanindigan na nila yung opposition nila sa Panginoon and they were to frustrate the plan and program of God. Kaya pag may ginagawa, pag may gusto kang sundan na sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon sa'yo, they act na kwan. Ay patalastas ng chocomucho. Yung may demonyo dito, may angel dito na may nagbubulong. Parehong angel yun. Pero yung isa kasi, they try to frustrate. Ayaw nila na gawin mo yung kalooban ng Panginoon. And they try to distract you, tempt you, destroy you, ganon. Yung isa naman, nandito sa kabila, chocomucho. So parang ganon. So, okay, simple definition. Demons are simply angels. Nagrebelde lang tong mga lumipat sila sa kabilang parlor. Okay. Last slide. Kala mo tapos na. Last slide. May mga terminologies regarding dito sa angels, mga terminologies na ginagamit dito. May mahahati yan sa general terminologies to describe them, and then may mga difficult terminologies na nakakalinlang. Pag pinag-aaralan natin nakakalito, it creates so many questions. Pero punta muna tayo sa general term pag tinutukoy ang mga nilalang na itong mga to. So, ang una na karaniwang tawag sa kanila ay angel. So, mga bukod dito, ginagamit sa kanila spiritual beings. So, ito. Pero pangunahin na ginagamit na katawagan sa kanila ay angel. Pero ito kasing angel na ito, maraming pagkabanggit Isaiah 6:2, example natin ito. Ezekiel 1-3. Sa Isaiah 6:2, nakita ni Isaiah yung 6 ang pakpak na angel. Ang tawag nila doon is seraphim. Isang rangko ng angel tong mga to. Meron din tinatawag na cherubim, yung nabanggit sa Ezekiel 10 verse 1-3. And sa Hebrews 1-13 may mga tinatawag na ministering spirits. So ayan. Pero I think hindi pangalan ng mga angel ito. It's a katawagan sa kanilang role. So may iba't iba silang role. For example, ministers sana. Mga ministers, may tinatawag nating apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. So mga angels, may mga ganun rin. May mga different kalalagyan rin siguro ng mga duties nila. So magme-make sense tayo later pagdating dito. But itong katawagan na angel, hango ito sa Hebrew word na malak. Hirap i-express itong term nila na CH. Parang malak. Yun yung
Pag nagmura yung Koreano, ganun yung bigkas nito, yung ganun yung Koreano. Angel, malak. And then sa Greek, dito nahango ito sa English term. Yung sa Greek kasi angelos. Angelos. Pero whether malak or angelos, ang ibig lang sabihin niyan messenger. Tagapagdala ng mensahe, mensahero. So inilalarawan niya yung nagpapatupad ng mga purpose at kalooban ng pinaglilingkuran nila. Yun yung kwan. Kaya minsan may mga instances rin sa scripture na ang mga common na tao ay tinawag na angel. So for example, in the book of Revelation, to the angel of the church of Corinth, to the angel of the church of Ephesus, angel. And may isip mo, angel ba yun? But basically, ang tinutukoy nung prophecy doon, yung vision doon, ang tinutukoy doon to the messenger of the church in Ephesus. Sana. Or to the pastor, kung natay man lang yun, the pastor ti mensahero. So, ang ina-addressan ng Panginoon, for example, Hong Kong. So, ngayon, you have 6 angels. Yan, 5 angels yan sa Hong Kong. so, messenger. Kasi kayo yung mga mensahero ng Panginoon sa kanyang mga anak sa isang nasasakupan. So, for example, sa MCWC, basically, pag i-describe yung role ko na taga-deliver ng mensahe ng Panginoon, I may be called an angel. Kaya sabi nga natin, itong katawagang angel, it is more descriptive on the role. So karamihan lang nakikita nating angel pag binabasa mo ang scripture kasi nagdadala sila ng mensahe. So, ayan, nagdadala sila ng mensahe. Yun yung tungkulin kasi nila. Nasanay na tayo na nababasa mo yung malak, nababasa mo yung angelos. Kaya naging kasanayan na rin nating tawagin silang angelos, angel. So, ayan. But basically, you can be an angel to someone. If, for example, nag-share ka ng gospel, you are bringing the message of God to an unsaved person, a lost person. And the message of Jesus Christ, yun yung dinadala mong message. Basically, you are an angel to that person. So, ayan, you are acting in that role. So, ayan. So pwede pala tayo maging angel. Kasi it simply means messenger. So, itong holy angels, itong mga to ay messengers of God, naglilingkod sila sa Kanya at ginagawa nila ang kalooban niya. Now, sa kabilang banda, may mga fallen angels, mga mensahero, binago nila yung kwento. Dala ng mensahe, binaluktot. So, ayan. Itong mga to, they operate gaya-gaya si Kwan, gaya-gaya tong si Lucifer. He just imitate everything the Lord does. So, the system, paano yung system ng Panginoon sa pagpapatakbo sa angels niya, I believe na kay Satan, it works the same. It works the same. Kasi may in-explain niya si Pastor Benny na research niya na even angels are territorial beings. So parang mga sundalo tong mga to na pag nandito ka sa area na ito at ito ang duty mo, pag pumasok ka sa kabila, pwede kang banatan doon kasi hindi mo na teritoryo yon. So, kung mapapansin ninyo doon sa may controversial sa South noon na nagbarilan ang mga pulis sa kasundalo. Kasi pumasok ang mga sundalo, mga agent ng sundalo sa teritoryo ng pulis na hindi sila nag-abiso. So, napagkamalan silang mga terorista. So parang gano'n, ni-explain ni Pastor Benny na territorial beings, may mga kanya-kanyang tungkulin yung mga yan. Organize ang mga demonyo. Organize sila. So parang
Parang gano'n. So may mga tungkulin rin sila, but they serve a different master. They serve Lucifer as their master. So the God of this world na tinutukoy natin. Okay? Magbasa tayo ng ibang scripture para mag-describe sa mga pagkakagamit ng itong terminologies ng angels. Sige, magkuhan nga tayo para may Bible drill naman tayo para mag-participate kayo pag ilabas yung cellphones ninyo or Bible. Sa Psalm. Basahin ko yung Luke 7:24, may maghahanda na magbabasa ng James 2:25. Okay? James 2:25. Sinong babasa doon? Hawak mo, Brother Will, yung phone mo? Okay, tingnan mo yung James 2:25. Basahin ko muna itong Luke 7:24. Dito sa Luke 7 verse 24, sabi dito. Nang makaalis na ang mga taong inutusan ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin. Tama ba yung binasa ko doon? Ayan. Itong bahagi ng kwan dito. Si John the Baptist kasi, si John the Baptist, mensahero siya. He is the voice in the wilderness, crying. May mensahe siya. Prepare the way of the Lord. He is a messenger. So sa Greek word, ginamit yan, angelos. This description. Pakibasa nga, Brother Will, yung James 2:25. 2:25. Sabi niya dito ay gayon din si Rahab, ang babaeng magbibinta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay itinuring na matuwid. Okay? So even doon, yung mga espiya, messengers. So they serve for one another. May mga tungkulin, illustration na itong mga bagay na ito may kinalaman sa pagkagamit ng terminong ito. So, ayan, human messengers from one human to another. Nag-a-act sila na mensahero sa iba. So si John and si Rahab rin sa kabila. So, ayan. Yun yung isang pagkagamit ng ito, celestial beings na sinasabi, mga common tao. Now, doon naman sa human messengers bearing a divine message. So parang common lang na mensahe kasi sa una eh. So, balikan natin yung topic natin noon sa, tingnan mo nga Pastor Dennis itong Haggai 1:13. Haggai 1:13. Haggai 1:13. Tapos 4:14. Sige, basahin mo. Sabi dito sa Haggai 1:13, sinabi ni Hageo na sugo ng Panginoon sa mga Israelita, sinasabi ng Panginoon na kasama ninyo siya. Okay. O dito naman si Haggai, yung terminology na sugo, messenger. Angel rin yan eh. Kaya kung familiar kayo sa Iglesia ni Cristo, di ba? Sugo, pasugo, mensahero. Yun yung terminology, ginagamit yung eh. Kaya sinasabi nila na si Manalo, siya yung angel of the east. From the term sugo. Ayan, messenger, tagapagdala ng mensahe. So ayan, Galatians 4:14. Galatians 4:14, makikita rin natin dito
na yon, kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko, hindi nyo ako hinamak o itinakwil. Sa halip, tinanggap nyo pa nga ako na parang isang anghel ng Diyos o parang ako na mismo si Jesucristo. Ayan, salita ni Pablo. So, yung parang isang anghel, parang ginamit ito na parang isang mensahero ng Diyos. Sabi sana rito eh. Pero niliteral nang nag-translate ito. So ito, nakabase kasi sa mga nagtra-translate eh. Pero pag babalik ka sa original language, doon kay Pastor Dennis kanina, ginamit yung terminology malak. Dito naman, ginagamit yung terminology angelos. So sa choice ng nag-translate, ginamit niya yung, inadapt niya. Hindi niya ginamit yung terminology messenger, ginamit niya yung terminology angel. Pwedeng magbago kasi ang dating ng isang sentence pag binago mo yung synonym na gagamitin mo sa terminology. So, ayan. So, ano pa? Impersonal agent naman. Hindi naman tao. Yung una, tao na may dalang mensahe sa kapwa-tao. Yung isa naman, mensahero na may dalang mensahe ng Panginoon. Parang ganon. Yung pangatlo naman yung impersonal agent. Ito yung sa 2 Corinthians 12 verse 7. 2 Corinthians 12 verse 7. Yung dinidescribe ni Paul yung thorn of the flesh dito. So 2 Corinthians 12 verse 7. Yung sabi ni Paul dito, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghamanghang pinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang, sabi niya. Itong dinidescribe kasi ni itong one, hinayaan ng Diyos na iba yung pagka-kuan niya dito sa kuan. Pero yung sa English kasi, a messenger of Satan. So, ayan. Pahirapan ako ni Satanas, sabi dito. Rinephrase na niya rito. Dali, punta nga tayo sa kwan. Yung old Tagalog. Ang Biblia. Okay? For 2 Corinthians 12 verse 7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng payag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas. So, ito yun, ginamit na naman. Sugo. So, a messenger of Satan. So, ginagamit na yung terminology, angel. And then, pang-apat, yung binanggit ko kanina sa Revelation, yung Revelation chapter 2 to 3, na mga messengers ng iglesia. So maraming pinaggagamitan ng angels na terminology. Pero, lahatin ko lang ito na kailangan nating isaalang-alang na pag nagbabasa ka at nabasa mong angel, yung ibang, dapat maging aware ka, ang tinutukoy ba nito angel na yung may pakpak, yung nilalang ng Panginoon na mga super beings, or kasi iba't iba ang gamit ng words, iba't ibang application. So, ayan, iba't ibang terminologies. Pero itong generally dahil kahit iba't iba ang pagkagamit ng terminologies dito, naging katawagan sa mga nilalang na ito yung angel. So, sugo, malak, angelos. So, ayan. Ano pa? Itong holy ones. So, holy ones. Ginagamit ring katawagan sa kanila ito, holy ones. So, of course, yung mga fallen angels hindi na tinatawag na holy ones. So, yung mga nanatili sa panig ng Diyos, tingnan natin sa Psalms, may isang maraming pagkabanggit, but magbigay tayo ng sample. Dito sa Psalms 89. Psalms 89 verse 5. Ang sabi dito, gamit ako ng lumang Tagalog, at pupurihin ng langit ang iyong mga kababalaghan, O Panginoon,
Ang pagtatapat mo naman sa kapulungan ng mga banal. Ito, host, kapulungan ng mga banal, holy ones. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ng gaya ng isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal? Kapulungan ng mga banal. Holy ones. So pag nabasa mo naman itong holy ones dito sa Bible, obserbahan mo to. Ang tinatawag ba nito mga nilalang sa langit o yung mga holy ones na mga sumusunod sa Panginoon? Parang ganon. So, but basically, ginagamit na katawagan sa kanila itong holy ones. So, ayun, bakit? May dalawang reason bakit tinatawag silang holy ones. Of course, nilikha sila ng banal na Diyos. So, they are holy. And perfect sila, wala silang kapintasan, hindi sila nagkasala, itong mga unfallen angels. So, of course, they are considered as holy ones. Tinatawag rin naman tayong holy ones, hindi dahil banal ka. Mga banal, sabi ni Paul. He calls us saints. Pero hindi dahil banal ka, kundi dahil pinabanal ka. Yung ginawa kasi ni Kristo sa cross. Kaya natanggalan tayo ng kasalanan. Considered tayo na sinless. So, yan, positional. Magkaiba ba yung pastor yung holy? Divine. Synonyms rin lang yung mga yan. Divine, mga Diyos. Sa Ilocano, maraming terminologies rin nasantuan. Pag nananalangin si Pastor Rabing, naririnig mo yung ancient term na bendito. Bendito nga Diyos. Holy. So, parang ganun. Pangalawa, tinatawag silang holy because they are set apart for a purpose. So, parang mga Kristiyano rin, tinatawag tayong holy, dalawang parang sa kanila rin, dalawang bagay rin yan. Holy ka, kasi pinabanal ka ng Panginoon, and at the same time, holy na ang ibig kasi sabihin lang ng holy is set apart. Holy ka kasi ibinukod ka sa mundo for a certain purpose. So, ayan. So, they were set apart by God and for God as His servant and as His attendants to His holiness. So, ito yung holy ones. And then, punta tayo dito sa host para hindi tayo tumagal. Talagang host. Bakit naman ito? Itong tawag sa host, ayan, yung Hebrew term niya, tsaba. Yung laging binabanggit ito, armies of host of armies, itong mga ganun, military term naman ito. So, itong mga angel, tinatawag na host or ano sa Tagalog itong pulutong ba? So, dalawa, tingnan natin yung mga ideas dito. So, ginagamit kasi itong host na terminology sa mga anghel ng Diyos dahil sila ay mga armada or mga sundalo ng kalangitan. So, ayan. Tingnan natin sa Psalms 89 verse 6. Tingnan rin natin ang pagkagamit ng Psalms. Yung verse 6 kanina yung binasa ko. Sapagkat sino sa langit ang may tutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? So ito, host yung makapangyarihan. So, isang ginamit dito. It's a terminology, military terminology kasi. Armies of heaven. Anak ng makapangyarihan. Ano pa? Kasi itong mga sundalo ng Panginoon, itong mga angels. Maraming kwento. Even doon sa orphanage, doon sa South Cotabato, yung tinirhan nila kasi na tumira sa orphanage sila mother noon, yung mga bata sila. Alam mo naman sa Mindanao, maraming tulisan. And they planned to attack. Parang itutulisan nila yung Bible school, orphanage, para siguro kunin yung mga stocks nila. So, yun yung bulong-bulungan na sa gabi, lulusob yung mga tulisan. Pero yung tulisan mismo, yung mga armado mismo ang nagsabi na
Kasi kinagabihan raw, pumunta sila, hindi raw sila makalapit. Hindi raw sila makalapit kasi napapalibutan yung orphanage ng mga malalaking tao na nakaputi. Na sabi tinatanong nila, saan kayo, kasi uso yung mga private armies sa South eh. Saan kayo kumuha ng mga gwardiya ninyo? Yun yung nila. So itong mga tulisan, nakakita sila ng mga armado na nakadamit ng puti. Of course, sabi ko, experience nila yun. And maraming kwentong ganyan. Maraming kwentong ganyan. Pero yung angels, nagpapakita sila minsan bilang mga armado, mga ganun. So, kasi karaniwan, mga sundalo ng Panginoon yung mga yan. So, ayan, 1 Samuel chapter 1 verse 11. Tingnan natin yung Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 11. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, Lord of the hosts, hukbo pala yung Tagalog nito, Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapigati ng iyong lingkod at alalahanin mo at hindi mo kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakaloban, ang iyong lingkod na anak na lalaki ay akin ngang ibibigay sa Panginoon. Si Hannah, tinatawag niya ang Panginoon na Lord of Hosts. Parang kung titingnan natin ang terminology sana ito, warlord eh. Lord of Hosts, ang Panginoon ng armada, yung parang pinaka-general of armies. He is calling God that way. Kasi siya yung in command sa lahat ng angels. So ano pa? So itong mga angels, mahihiwatigan rin natin sa pamamagitan ng katawagan sa kanila na marami sila na naglilingkod sa Panginoon, mga sundalo. Yung una kanina mga mensahero. Yung pangalawa mga banal at hindi lang banal, set apart sila for certain, may mga tungkulin silang doon lang sila nakalaan. And then itong pangatlo, makikita natin, mahihiwatigan natin na itong mga angel ay marami sila at mga sundalo sila, parang mga warfare. So they can fight for you, parang ganon. So dito pumapasok yung mga na the battle is the Lord's. Kasi ang Panginoon talaga, ito sabi niya, si Hannah, itinatawag niya ang Panginoon na Lord of Hosts, ang may command sa mga armada ng kalangitan. Okay? So itong terminology yung tsaba or host. So tinatawag rin itong mga ito sa mga between, so mga ganun. Pero basically, military term ito. So yan yung mga basic na katawagan sa kanila na mababasa natin sa Bible, mga mensahero, mga banal, mga hukbo. Punta tayo sa mga mga mahirap intindihin na mga terminology. May dalawa dito, pero dito tayo mag-e-end. Itong katawagan sa kanila na sons of God. Kasi ito, very controversial to sa Genesis eh. Kasi itong nung hindi pa sila nagkakasala, itong mga fallen angels, tinatawag silang sons of God. So, of course, ang ibig sabihin siguro noon they were creation of God. They came from Him. They were created by this Creator. So isang terminologies na ginagamit nila, sons of God. So makikita mo yan sa Job chapter 1 verse 6 and Job 38 verse 7. So hindi man sila binanggit bilang created in the image of God, pero tinatawag sila sons of God. Kasi meron rin silang taglay na katangian ng Diyos. So ayan, sa lahat raw ng creation ng Panginoon, may katangian ng Panginoon na natatago sa bawat creation. So itong mga angels, maraming katangian ng Panginoon ang naaninaw rin natin sa kanila. Okay? Ayan. Ano pa? Itong terminology na ito sa Genesis 6:2, ito yung nakakalito.
yung pagkagamit ng terminology na itong mga sons of God, kumuha raw sila ng mga daughters of men. At inasawa nila itong mga to. At ang nangyari, nagkaroon sila ng mga anak na mga higante, mga ganon. So, parang pag-iisipin mo, were they created to procreate? Parang ganon yung question. So, ang argument ng maraming scholar, iniintindi nila itong sons of God na yung mga linya ni Seth. 'Di ba? Pinatay ni Cain si Abel at nagkaroon ng bagong linya ng mga may takot sa Diyos, itong mga linya ni Seth. So ang tinatawag sa theology na sons of God in this perspective ay yung mga nasa linya ng mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, mga pamilya ni Seth, pababayad. Tapos yung daughters of men naman, yung mga anak na ng ibang linya. Ibang mga anak nila Adan at Eva. Pero itong daughters of, so yun yung pinagkupan nila, na ito raw yung nagpang-asawa na kwan. So maraming debate dito kung possible ba yun. Possible ba na yung mga fallen angels makipag-asawa sa mga tao? So hindi natin alam kung paano yon, kasi very limited rin ang revelation regarding that. Sa theology kasi, pwede mong laruin yung idea sa isip mo. Pero kung tahimik ang Bible, mananahimik ka doon. So, lahat na ng sinasabi mo, katang-isip lang yan. Kung walang description ng Bible, yun yung... Kaya doon pumapasok yung terminology niya. Debatable yan. Yan yung... Kasi, tahimik yung Bible yan. So, marami tayong hindi alam. Kulang tayo ng data dyan. So, parang ganon. Kaya hindi natatapos ang mga debate dyan sa bagay na yan. Kasi, yung tinuturo nilang isang source, yung Book of Enoch, hindi naman naidagdag sa inspired scripture, yung 66 natin. Kaya hindi natin tinatanggap na valid source yun. So, ayan. Pwedeng ganon. Tingnan natin na on that area, yung sons of God. So very debatable ito. Kasi ang daming pwedeng ipahiwatig nitong difficult terms na son of God. Yun yung pinakamalaking debate doon. Pwede bang mag-asawa ng tao ang mga angel? Itong mga to spiritual beings, itong mga to. Hindi ko alam kung pwedeng they possess human beings. And then in that possession, and then mag-aasawa sila ng tao. Pero ang dinidescribe siguro ng mga higante, mga ganon, maybe yung kasamaan na nila. So, malaking tao, mga ganon. Pero naniniwala ako, malalaking tao yung sina Adan at Eva rin. So, hindi natin alam, maraming mysterious May mga sinasabi rin na corrupted na yung altered na raw yung inaluan nila ng mga, kasi sa atin sa Asia, pwede yung mga yan. Yung kapre, ni rape yung sa West, paano mo ipapaliwanag yan? So parang mga spiritual beings na kukuha ng ibang katawan. So hindi ayan nga, tahimik yung Bible yan. Pwede nating gawing maraming usapan yan, pero very limited yung data natin sa Scripture. Sons of God. And then yung panghuli, and we will end here, angel of the Lord. So ito napakakuan kasi laging nagagamit itong angel of the Lord sa Old Testament. Kasi ito specific Sabi ang may argument sila na ito raw si Jesus Christ na nagpapakita sa Old Testament, theophany, nagkakatawang physical ang Panginoon, or other term na ginagamit nila Christophany.
Si Christ raw nagkakatawang physical and ito raw yung pagpapakita niya noong Old Testament. Of course, argument ng mga theologians yan. So, itong angel kasi ito, parang Diyos siya. Nagsasalita siya na parang Diyos. At parang pag umasta siya, Diyos siya. parang ganun yung kwan eh. So, tingnan mo yung iba't ibang verses dito. Ang dami. Genesis 16, verse 7 to 14. Sambahin siya. Tanggapin niya yung pagsamba. Makikita mo naman sa Revelation na nung sinamba ni John yung angel, sabi nung angel, wag, kapwa mo lang akong lingkod. Sabi ng angel. Pero itong angel of the Lord na binabanggit sa Old Testament, parang hindi siya karaniwang angel. So, ayan. So, at ang kapansin-pansin dito, nung nagkatawang tao na ang Panginoong Jesus Christ, wala nang pagpapakita ng angel of the Lord na ito. Tumigil na doon. So, Old Testament lang meron ito. Nung nagkatawang tao si Jesus Christ, wala nang nababanggit sa New Testament. So, ang daming verses dito. Mapapansin niyo lagi ito. The angel of the Lord, angel of the Lord. Kita mo sa Genesis 16, 7 to 14, Genesis 21, 17 to 18, 22, 11 to 18, 31, 11 to 13. Makikita rin natin to sa Exodus 3 to Judges 2, 1 to 4, nagpapakipakita ito na sa mga Israelita. Judges 5:23, 6 verse 11 to 22, napakaraming niya. So ito, tinatawag, kaya karamihan ng mga theologian, sinasabi nila na yun raw yung pre-incarnate Christ. Ito raw yung si Jesus Christ kung gusto niya raw pakita bilang physical noong Old Testament. Okay? So ito yung mga basic introduction natin sa entheology. Sa next meeting, pag-aaralan natin yung origin nila, yung nature nila, gaano sila karami. So yung other details naman na i-reflect natin sa scripture. So ayan. Mapapansin na ninyo na maraming pagkagamit and minsan kita tingnan natin na hindi natin iliteral na baka tao yung binabanggit doon. Hindi literal na angel. Kasi the terminologies, nabasa natin kanina na yung terminologies pala, messenger, nasa choice ng translator kung paano niya i-translate. Siyempre, pag yung translator na Ilocano sana, in-translate ng anghel, jay panunot ti agbasbasa, ay dapayak na, tayab-tayab. Pero pag translate kong mensahero, iba rin yung pagkaunawa ng pagkaunawa ng nagbabasa. Kaya sabi minsan, we are at the mercy of translators. Minsan nagdidebate tayo, gusto ng mga fans ng King James kasi yung ginamit na terminology ng nag-translate sa King James umaayon sa theology niya. Pero yung ginamit na terminology ng nag-translate sa NIV hindi umaayon sa theology niya. So, yan, pag pumupunta tayo sa mga sensitive na bagay na yan, wag mong pag-awayin yung King James sa NIV. Kung talagang seryoso ka, bumalik ka sa Hebrew sa Greek. So, parang gano'n. Mas maraming away na naman doon. Kasi, ayan. Yan, nagtra-translate, nag-i-interpret sila para sa atin. So basically, ito ang introduction natin for angels. Pambihirong abot rin tayo ng 11:30. May tanong or reflections kayo regarding dito? Kasi kung wala na, i-end natin dito. I hope matatapos natin yung kabuuan nito, itong topic natin ng I think hindi pa kakayanin to sa linggo. I think kailanganan natin ng 2 or 3 sessions para matapos natin ito. So, Pastor, sa angels, 'di ba? Ang angels, 'di ba, hindi lang
ginagamit din ni Lord, 'di ba, na halimbawa yung kapag nananalangin ka is 'di ba kapag kailangan mo ng tulong, hindi kaya yung tulong na dumarating sa iyo is mga angel din, parang ipinadala lang ng Panginoon ng mga angel para saktuluhan ka ganon. Pwede yan. Marami tayong may mga scriptural support tayo diyan. For example, si Daniel, humiling siya, may hiniling siya sa panalangin niya, and pagkabanggit niya ng panalangin niya, nag-deploy agad ang kalangitan ng magdadala ng kasagutan sa pinapanalangin niya. Kaso, pagka-deploy ng angel na magdadala ng sagot, nag-deploy rin yung kabilang kampo. Nag-deploy rin yung kampo ng mga fallen angels ng haharang doon sa magdadala ng kwan. Kaya yung si Daniel, natagalan na dumating yung kasagutan sa kwan. So may mga scriptural verses tayo, may scriptural precedents tayo sa ganyang perspective. So pwedeng ganun, bro. May mga makikita tayong si scripture na ganun. Another thing is Peter, nananalangin yung church regarding his salvation kasi nakulong siya. And an angel pumunta sa kulungan at ginigising si Peter napasarap ang tulong ni Peter doon. Hirap na hirap yung angel na gisingin. So, ayan. So, maraming beses na may binanggit rin sa scripture na minsan nakakaharap ninyo mga anghel. So, sa ibang anyo. So, hindi natin mga mensahero ng Panginoon. So, pwedeng ganun. So, parang nararamdaman mo minsan, parang nakakampante ka. Baka may dineploy ang Panginoon na tatayo sa tabi mo na in the spirit, nagbibigay kalakasan sa iyo. So, parang may mga makikita tayong scriptural precedents sa mga ganyan na pananaw. Okay? Tapos yung kanyang tawi mo yung mga fallen angels na pwedeng asawain yung tao. Yung sa kapitbahay kasi namin dati nung bata ako na 9 ata yun o 10 ako. Yung nililigawan siya ng kapre. Tapos tinawag nila ang mga magulang ko na sa loob ng bahay. Talagang talaga daw nangyari yung umikot-ikot lahat ng mga gamit sa loob ng bahay. Talagang titigil yung fallen angel na yon kasi nililigawan niya yung asawa ng doon na wala silang anak. Pero yung sabi ko nga, sa atin dito sa Eastern world, sa tayo mga Asians, normal yung mga yan. At talagang nakikita natin kaya kapag binabasa natin yung the sons of God married the sons of men, ang pananaw natin pwede. So, ayan, hindi lang ako nakakita ng mga anak ng kapre na hindi ko rin alam kung o yung aswang na sinasabi, pero sabi nila ganun raw. So kaya nga sa atin very limited yung description ng scripture. Kaya hindi ko pwedeng dagdagan yun ng detalye ng mga experiences natin sa paligid. So, ang laging kon natin, pwedeng ganon. So, parang ganon. Hindi ko maipipinpoint kasi yung Bible, pag malabo sa Bible, we leave it that way. Parang ganon. So, kahit logical, yung explanation mo, kung hindi nilinaw ng Bible, let's keep it that way. Parang ganon yung how we treat theology sa scripture. So, sa akin, pwede kong tanggapin yon. Pero, dinidebate tayo ng ibang perspective na ang mga angels ay hindi raw create for procreation. They are a fixed number and they cannot procreate. Yun yung argument naman ng iba. And may punto rin sila. So, sa ating Asians, dato pwede ko ganak ti ulag ti Asia. So hindi natin alam kung paano yung mga yon. So kasi makapangyarihan rin ang makapangyarihan rin itong mga fallen beings. So nakakagawa rin sila ng mga kababalaghan. So sa akin pwede.
Pwede, most likely pwede. Pero, yun nga sabi ko, very limited yung binigay ng scripture. Pag Amerikano ka debate mo, hindi niya matatanggap yan. Pero sa atin, para sa akin, pwede. Kaya Pero sa mga amin, may mga sa amin manliligaw- nawala na yung mga yan eh. Nung dumami ang tao, nawala na. Pwede. Kasi nahalata rin namin nahahalata rin natin na kumukunti ang mga kulto. So, ayan. Pero basically, sa pananaw natin, ang hirap kasi i-interpret na lahat na ng mga nilalang na hindi natin maintindihan ay mga fallen angel. Kasi hindi natin alam kung may ibang nilalang pa bukod sa mga anghel. Kasi yung binasa natin kanina thrones, dominions, dami din. May mga underworld na sinasabi pa doon sina Paul So, hindi ko maipipinpoint kung lahat ng mga spiritual na nakikita na obserban natin sa paligid natin mga fallen angel lahat yan. Pero basically, ini-interpret ng common Christianity na lahat na ng espiritu, yung mga fallen angel yan. Lahat ng mga galang espiritu. Fallen angel lang yan. Nagmapanggap lang sila ng mga kung ano-ano. Yun yung common na interpretation ng Kristyanismo. So, Yung dati, Pastor, yung bunso namin dati nasa Panata yun, wala pang 1 taon. Nahulog doon sa malalim na tulay. Pero hindi siya nasugatan, hindi siya na ano. Ang iniisip namin dati, paniniwala namin dati, iniligtas ng may anghel yung bata. Yun ang pagkapaniwala namin dati nung unang pwede yun. And lahat naman ng tao, ewan ko may mystery sa mga bata na kahit grabe yung pagkabagsak nila, mga ganun, parang may ibang proteksyon ng Panginoon sa mga bata. Ewan ko kung mabigat na tayo masyado. Pero kahit yung demonyo kasi ang mga angels, they protect. Even yung mga demonyo, they protect also. Kung sino yung nakikipagkaibigan sa kanila, nagiging protector sila, pero naniningil. Naniningil lang yung demonyo So, ayan. Pastor Emelda. Nangyari ijahalog, yung may isang ubing. Opo. Na nag-ijarang tayo. Hanganan Yep. Yun yung sabi ko, may mystery sa mga... kataas-taas. Yung, di ba, Pastor, ijahalog nga, ijahalog bridge. Opo. Yun, yung, ang taas noon, walang nangyari sa kanya. Hindi namatay, hindi nagasgasan. May angels. May pansin ko na may mga ibang protection ng Panginoon sa mga Oo, kaya sabi nila angel yung syempre si God, but God sent an angel to catch or to protect pang Amen. ganun. Sa atin siguro hindi na tayo nakakaya ng angel. Mabigat na. Mag-diet. Mabigat. Parang na-experience ko yan. Na-experience ko yan, Pastor Amel. Kasi nung bata ako, mga 5 years old, kasi yung kapitbahay namin, nagpagawa sila ng malaking bahay. So, 4 na palapag yun. Tapos, inakyat namin hanggang doon sa may bubungan. So, 4 na palapag yun. Pero kasi parang 3 na rin yun kasi underground kasi yung unang palapag Kaya nasa bubungan kami, nahulog kami ng kuya ko. Hindi kami nabalian. Mga pa ako noon, mga 5 years old siguro. Oo, mga 5 years old ako. Yung kuya ko talaga yung angel. Oo. Kaya sabi, wala man lang, hindi kami nabalian man lang ng yung kuya ko lang ang medyo yung sa paa niya noon kaya parang ini-exercise niya. Pero yung paa lang niya na parang nag-crack cramps minsan. Pero
Other than that, wala nang ano, And walang I malala. And I think even sa atin ngayon, hindi lang natin alam kung ano ang ginagawa ng angel sa paligid natin. Hindi lang natin napapansin kung inuupakan ka ng naka-assign sa iyong demonyo, grabe rin yung ginagawa ng angel mo to protect you, parang gano'n. Hindi lang natin pansin yung mga nangyayari behind. Pero naniniwala na busy ang mga angel to protect us, busy to I ayan. believe in that, Pastor. Kaya nga yung pananaw ko na sa akin, kampante ako lagi na Anyway, may mga angels diyan to protect us. So I believe in that kasi yun yung duty nila, especially na we became children of God. Yun yung umiba sa atin na they serve us because we became royal family. And ayan, they are more powerful than us. Kaya nga sabi ko sa mga wag ninyong i-attempt na labanan yung mga demonyo na malalakas yung mga yan. You come from the authority. You come from the authority kasi yun yung in the name of Christ, alam nila wala silang kapangyarihan. Parang gano'n. So either Pastora. Sige, Pastora. Adalang ti ma-share ko pang gap ita ta kanyak nga naka-experience ngay iti ngay nga makitak dagiti ngayan nga makikita idi. Ita ubingak pa idi ket 13 years old ko lang idi naawan ngem adda dagiti ko idi ket di nilolak garud ket kunada nga adda anak na ngahan nga makikita. Isung adda ti ata iti adda ti pamilya mi ngahan nga makikita nga makitak. Ngahaan nga makita iti tao. Nga iti sabaling nga jehan nga nakakwa nga iti kwami nga di kasla ko makinilolak nga mamuni kit in kwada kanya kit makitak nga digiti padami nga DJ kasla dala asok nga digiti kakadwami nga makitak nga makatungtong ko pa isuda kit no digiti namati kit kasla ngay kwa kasla makasinit da DJ lang iti kwa ngem awam makitak nga angel ngem idi adda dagiti umay nga idi nga admission nga Kristiyano nga mangyumay idi bantay idi ket di madlaw mi lata nga di tao ket makasinit isuna adi lang iti maramdaman mi nga no adda dagiti umay admission idi nga Kristiyano nga ket uray dagiti umay nga pastor idi mariknakon nga napudot iti masinitak nga maagling itak iti kasla mabasak ti lingit ta napudot di namati ade lang pero awan iti makitak nga angel idi ade lang iti mariknami iti isung adda iti protection nga DJ namati most likely siguro interpretation ko dita the description yung makasinit maybe it's the Holy Spirit that's residing in us, tawan mo't makita ng angel. But bukod sa Holy Spirit, angels are real. Kaya sa atin, kaya noon natatakot ako sa mga mga demonyo, mga multo-multo. Pero nung naunawaan ko itong mga bagay-bagay na ito, dapat yung mga multo pa lang natatakot sa atin. Oo, true. You have angels, at the same time, you have the highest power in you, the Holy Spirit reside in you. So yun yung nabago yung perspective ko na. Kaya natin sinasabi, greater is He that is in me than he that is in the world. Yung iba kasi, versikulo yun. Pero pag naunawaan mo, pinaunawan ng Panginoon, pag naging reality yun, you become fearless talaga. Yun yung understanding ko dyan sa na yan. Isungkas lang nga iji ko nga nakita nga ada iti protection ngay iti namati. So ay idi namati akmitin ket kasla ngay talaga nga I believe nga aji iti may sang Kristiyano ket
no adda iti apo ket adda iti protection na. Pero adi lang ta hangkungan na waan pay iti adi ngay angels ngem no di ko na tayo ngay nga no dagiti ngay makiasawa iti saan nga adi ngay adi saan idi ko na da nga antisit kadakwa adda dagiti pero is not literal. Awan mo't iti awan makitak nga literal ngay nga kuangem dagiti aganak iti kasla ko maaganak tuulig aganak ti kuangem it's sometimes ket hangko nga DJ lang ti hangko nga maawatan ngem idi kanyami ket awan mo't iti literal nga makitak ngay nga iyanak da nagidinada lang pero awan iti literal nga maiyanak. DJ lang. Saka monod dati connection na and napapansin ng karamihan. Pag pumasok na ang Kristyanismo, yun yung kuna ni Brother Will nga kwa, awandan. Kasi pag pumasok ang Kristyanismo, kung ewan ko, may kukonek na natin dito yung sinasabi ni Pastora rin. Pag pumasok ang faith sa isang lugar, natataboy sila. Kasi hindi maka-coexist yung power nila sa power ng Panginoon. So parang pag pinasok na ng gospel yung isang lugar, they don't have a choice but to live. Parang ganun yung kwan. And syempre, umaata-atake na lang, umali-aligid. But win, Pastor. The territory is already given to the side of God. And of course, even dito sa Bible school noon, it took a lot of spiritual warfare bago na baliktad yung kwan. Nabaliktad yung kwan na naging territory of God dito. Ang daming manifestations ng mga kwan dito noon. Pero umabot yung punto na yung mga nakakakita noon, na mga random naman na mga tao, ang nakikita na nila, mga angels, mga ganun daw. So sa akin, never pa ako nakakita in vision or kwan ng angel. But I believe them. Yeah, sometimes yung sabi ko nga reading from the scriptures, I know that they are around protecting us. So ayan, the Lord protect us through angels. So they serve us. So pag-aaralan pa natin ang mas marami sa next session natin. And may the Lord give us experiences regarding this and give us boldness na to may subject kami dito sa seminary noon, Asian theological issues. Kasi in the theology of West kasi, pag pumapasok sila sa territories of darkness, parang nahihirapan sila, nagre-react, talagang nababanatan sila sa nagkakaroon ng spiritual, ang tawag nito, spiritual attack sa kanila. Binabanatan ng teacher namin na Asian, si Pastor Yi Tamwan, yung president ng school. Paano yan? Pagpasok nyo ng territory, kapansin-pansin kayo, mga puti kayo, or nagre-react kayo agad sa kwan. Paano kami nung nandito sa territory na we eat with them, nandun kami sa loob ng temple, we come and go. So, paano yung parang nagkaroon ng kwan paano natin i-explain yun? Parang nasanay ka na rin sa paligid and nagkasanayan ata, parang ganon. Nag-coexist kayo yung espiritu. Pero yung mga taga-ibang lugar na papasok sa ibang territory, ramdam nila yung lakas ng mga territorial spirits na sinasabi. So, ayun yung Pastor kasi adda iti kasjemit and iti kwame ngay iti nasurusur ijay adda iti naka toka nga iti territory adamot di napigpig sa adamot di basbasit kasjay tapos ti kabuting miidi pay silaw tati kuryente idi awan pay kuryente idi
Imay kami iji Isabela, di ba ni Lolak? Hanauna kaya iti silaw. At ti daytoy kuryente. Hami ngay kasla ngay nagrigat nga iti kasla agkuti nga adda iti kuryente. Isu nga ipanda nga iji enti nasipngit uray no agi atang da. Ti rabii ipanda ji nasipngit agidip da ti silaw. Maybe hindi lang spiritual concept yung darkness and light. Meron talaga siguro na sa pagkasumpa sa kanila natatakot sila sa liwanag, parang ganoon siguro. So tapos adda tinapigpig sa adda ti basbasit kasjay. Oo, nabanggit naman diyan na actually yung mga malalakas na angels na fallen iginapos na raw yan So, pag-aaralan natin next time yung mga yon. Pero yun yung magkukuan sa atin na we don't worry. Kasi marami man yung pwersa ng kaaway na atake sa atin. We always remember na 1/3 sila, 2/3 ang nasa atin. So sa bawat isang demonyo na umaatake sa iyo, may 2 anghel sa panig mo. Parang ganun. 1/3 lang sila and the host of God is 2/3. So, ayan, and we always say, yung greater is He that is in me. We have the power of God and we have the angels of God with us. So yun yung, so maybe we start to realize that reality. So kahit sa mga rooms ninyo, you have guards. And of course, Sister Rodeline, someone is fighting the spirit of sickness. Someone is fighting for you there. Hindi mo lang alam na naghihirap ka kung anong pinagdadaanan mo, pero may girang nangyayari dyan. And kahit sino sa atin, pag may dinadaanan natin, you just don't know what's happening in the spiritual realm. There are fights na nangyayari sa heavenlies sa atin. Nag-iispadahan ang mga angheles. So, Brother Will, True. nakatayo yung... Agpay suday ta pastor nga at talaga nga adat ti aglalaban idi nga to tayo. Game datayo mo't iti agpili idi anti patsin tayo tanududong magamin di ba di ko na tayo nga atang ket maagasan kamit di atang. Maagasan kamot no pan kamit kini Apo Dios isu nga ije tayo mo't nga agpili. Tapno no sino ti mangabak, no sino ti papanan tayo. Sa akin, pag in-explain ko yan, kasi atang sa kanila, gumagawa sila ng atang. Ang damot atang tayo ni Jesus Christ. And that's enough. That's more powerful, that's beyond. So, pagkausap ko, Ilocano or Ipugaw na Mamuni or Albularyo, pag atang I have atang na. And I have the right to the healing because he paid it on the cross and yung atang once and for all. You always bayad na ti atang pastor. And even demonyo agsingir damit lang, agsingir da DJ iti nangay hangko talaga nangayatan ta agsingir da. Igananda lang di sakit mo into no ko agsingir dan tumot lang manin. I think sa atin siguro pastora, hindi naman libre. Pero binayaran lahat ni Jesus Christ. Kaya nga sa bawat benefit natin, walang libre. May nagbayad lang na iba. Walang libre. Healing natin, hindi binayaran niya yan Yung magandang kinabukasan natin, binayaran niya yan. Yung kaligtasan natin, binayaran niya yan. So yung sistema ng darkness, naniningil sila. I think even on the other side, may bayad yan. May katapat lagi yan. Pero may nagbayad lang nalilibre tayo. Sister Franz? Pastor, pwede bang i-command ang mga angels? Kasi meron pala akong napanood na naalala ko, may napanood ako na deliverance ministry ba yata yun online. Tapos naririnig ko ngayon na kinokoman niya yung angel
during that deliverance na kumbaga parang to drag the evil spirit na nandun sa tao na out nakasaksi of the person. nakasaksihan na ako ng mga ganyan, but I do not go to that. Yung sabi ko nga the scripture is, of course, they are servants to us, but sa akin ang hirap kasi wala kang makitang precedence sa scripture na ginagawa ng mga Christians yan. And kaya nga sabi ko, yung mga practices natin, mga experiences natin, yung ginagawa nila, kung experience nila ganun, sa akin, it's not meant to be taught kasi hindi natin makuha sa scripture. Gawin mo na lang kasi experience, revelation sa'yo yan. Pero kaya sa akin, maingat ako kung walang kon. Pwede yun, pwede siguro. Pero yung nagkakaroon ka kasi ng kwan doon sa akin you can ask favor from the Lord na kahit nandyan sila to serve you, hindi mo alila yung mga yan. parang ganun. Sa akin bakit mo pa idadamay yung angel? You can just command the spirit to live. Kaya nga. Yun yung sa akin. Yun lang yung view ko. May experience ako. Yan naman ang sinabi ng Bible na ba na i-command, hindi yung i-command mismo yung evil spirit to go. May experience ako sa deliverance na kasi first time ko nung kwan na yun paano yan. I know all the theories, I read mga ganun. Pero iba yung kwan talagang nandun ka on the spot, kakabahan ka mga ganun. But ang prayer ko noon, Lord, Holy Spirit, teach me, guide me. And ang napapansin ko lang, kasi matindi rin yung spirit, every kwan, may mga mag-pop na idea versus mga ganun sa isip mo. Bago pa lang bumanat yung espiritu parang yun yung nagbibigay ng ideas yung Holy Spirit. Ang unang kwan yung greater is He that is in me. Parang you know this reality. So, parang ang pinoforce yung spirit, pinoforce niya na we talk, we negotiate. Ang view ko naman there's nothing to negotiate. Christian, that is a believer, and yung katawang yan was created for her. Maghanap ka ng katawan mo, maghanap ka ng ibang pupuntahan mo, but that is his body, that is her body. Yun yung and there's nothing to talk about. Ang deal dito, umalis ka. So parang the spirit nagmamatig. Ang hirap ng kwan Walang pag-usapan. Tsaka pag mag-usap kayo ng espiritu, paano ka makakasiguradong tama yung sinasabi niya? Sinungaling sila So para sa akin, yung view na yun, there's nothing to talk about. Ang pinag-uusapan dito, live. So makapit rin yung espiritong yun Hanggang sa ni-reveal ng Panginoon sa akin na may kinakapitan. Hindi tinanong ko yung kapatid. Kasi parang wala pinusis siya ng spirit but I address her. May kinagalit ka ba? May tao ka bang hindi mapatawad o may sakit ng loob ka? You need to forgive. You need to release. Yun yung sinasabi ko, and I think naririnig ako nung kapatid. And bigla siyang humagulhol. Humahagulgol siya na umiiyak. I think it is something na very painful sa kanya na nangyari. And that pain became a foothold of the enemy. Kaya hindi may pinanghahawakan rin yung kaawa, yung demonyo or that fallen angel. May pinanghahawakan rin na foothold niya. So hanggang sa humagulgol yung bata. And I think pagkatapos niyang humagulgol kasi tumahimik.
Tapos parang wala na yung espiritu, parang hindi na siguro tinatawad niya sa puso niya kung sino man or sino man yung what. And nawala na lang yung spirit, wala na siyang panghawakan. Yan, bumalik siya sa katinuan, and then nag-uusap kami. Possible na babalik yung mga yan. Kasi sinabi, magtatawag pa ng kasama. But he accepted the Lord. Pag-aari ka ng Panginoon, that yung puso mo, papasukin mo ang Panginoon, and then pag pumasok siya, sabihin mo, bahay ko to, katawan ko to. Wala kang karapatan. I reject you. In the name of Jesus Christ. I was paid by His blood. I was purchased with a price. Yun yung one. And sa awa ng Panginoon, wala na natutunan naman nung bata na to fight those demons. Kasi of course, babalik yung demons. Papaalala niya yung mga bad memories para magkaroon siya ulit ng foothold. But I told her na you always choose to forgive. Always choose to release. Walang panghahawakan ng kaaway. Napakalaga yung forgiveness. So, ayan, yung one ko na, you can exorcise, you can kick out the demons without those demonstrations. So parang sa akin, just tell to the demons na malis kayo, parang ganun. So, that's it. But of course, angels, we can ask help. Pero I think we follow the character of the Lord Jesus Christ. Kahit they are created for Him, never treated them na parang ang taas-taas niya. So the Lord Jesus Christ, the way He treat yung mga angels, hindi niya inutos-utusan na kung wala tayong self-entitlement na ganun. Everything is by grace. And I think walang direktang pakikipag-usap. Yung angels, pumupunta siya pag may mensahe siya. May babasa ba tayo sa scripture na naghanap sila ng angel? So parang I think hindi natin. You talk to the Lord. You ask from the Lord. You don't go direct to the angels. Because we only talk to the Lord. Parang ganon. And alam na ng mga angels yung duty nila. I think yun yung I think pastor is kasi ang angel is sabali iti angel, sabali tayo nga tao. Ti amo ket my opinion akit dumawat tay kini Apo Diyos ni Apo Diyos ti mangkuman iti angel nga umay kanya tayo. Yun rin yung perspective ko. Yun ang ko. Kasi si Lord lang ang pwedeng magkuman sa angel. Kasi walang sinabi sa Biblia na tayo ay i-command natin ang angel. Ang sinabi lang sa Bible, you command the devil. Yun yung you command the devil. Pero hindi niya sinabi na you command the devil in the name of Jesus. Iti baga na iti Bible. But he cannot say that command the angel tapno ikatin na dagiti devil. Ang sinabi lang is in the name of Jesus pumanaw kang demonyo. So I think in my opinion is you ask the Lord kasi si Lord lang ang pwedeng makipag-usap sa angel and the angel come to us even the message. DJ lang pastor. In the perspective rin kasi ng in the Roman Catholicism, they pray to the angels, mga ganun. And I think wala tayong scriptural precedence sa mga ganun. Yun yung I go with that perspective. We talk to the Lord. We ask for the Lord. Lord, always protect me. Send your angels to me. We pray to the Lord. And the Lord answer our prayer. Walang pray to the angels, talk to the angels. Wala Walang maliban may mga scripturals na nagpadala ng Panginoon ng mensahe. And the angel delivered the message. Pero yung direct sa baka ibang angel lang nakakausap mo. Baka mga lalaglag yan. So parang kaya Sister Franz, maingat ako doon. Kasi maraming pumunta na rin ng ganung katuruan
very exciting. Ano na natin ito, no? Pwede pala yun. Pero I question the scriptural basis of that practice, sabi ko nga. And then ang hirap na ang hirap na papasok tayo sa mysticism pag ganun Papasok tayo sa mysticism. Na Hindi, pwede namang ikuman ang angels, yung mga fallen angels. Yung sabi ni Pastora kanina. Oo. So, mabot tayo ti alas 12. May mga work pa kaya? Oo nga. So, ayan. Pero, Next time to. Ang ganda kasi ng ang ganda ng Yan. topic. Kaya, Yung mga hindi pa matutulog ituloy, ang discussion, yung mga hindi pa matutulog. Okay. So, sige, i-close natin ng prayer and pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you for your words. Natututunan namin, Lord, na you care for us. You have angels assigned to us. May mga angels kang dinideploy sa amin. Natututunan namin, Lord, na they work as messengers. They serve, Lord, under your command. Maraming salamat, Lord, at hindi man kami aware, Lord, pero alam namin na your protection nakapalibot sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga natutunan namin, sa mga revelations na ito, Lord, from your words. Maraming salamat, Lord, that you care even to us, Lord. Pagtutuusin, Lord, maangat ang mga angels, ang mga creation na ito, Lord, ay powerful, Lord. But Lord, we thank you for your gift of salvation. Thank you for adopting us to become children of the Most High. At Lord, because of that, Lord, angels who are more powerful than us are mandated to protect us, serve us. Maraming salamat, Lord, at Lord, sa patuloy, Lord, na pamumuhay namin, alam namin, Lord, na yung protection mo laging nasa amin. At Lord, bigyan mo kami ng kaunawaan at mabuild sana sa amin, Lord, yung tapang at hindi yung natatakot kami sa mga fallen angels because greater are you na nasa amin. And you have more force than the force of the enemy. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang pahinga ng bawat isa sa amin. I-restore mo, Lord, ang kalakasan ng bawat isa. At Lord, sa aming mga meditations, Lord, give us more understanding regarding the mysteries, Lord, of these angels na nababasa namin sa Scripture. Maraming salamat nang hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night, everyone. Good night. Thank you, Pastor. God bless. Kape-kape. Bye-bye. Amen. Or kape-kape. Good night. Amok ta babati ni Pastora Joan.